Kasama na natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa Angel. Nakatulog na ba kayo? Nakatulog ka na ba? Kahit paano, umidlip. Mga 2 oras. Mga 2 oras. Okay. Biglang nagkaroon ng pagbabago ho doon sa numero na natatanggap namin. Ano hong paliwanag dito, Chairman? Hindi ko po alam, Sir Angel, yung pong yung mga natatanggap po ninyo. Pero po yung mga natatanggap ng COMELEC as of kagabi na umalis ako mga bandang 11:30, 11:40, 11:45. 90.3% yung natatanggap ng aming sir. Mga Angel, kung ano na yung percentage na natanggap niyo po sa kasalukuyan. Okay. So, ano official? Kasi kanina may sabi ni Malu, may 26 million na. Pero ngayon, balik ho sa 21. So, anong figure ho ang pinagbabasehan natin ngayon? Sir Angel, magandang umaga po muli. Opo. Oo. So, ang figure na pinagbabasehan natin is 21 million. Ganito po kasi, Sir Angel. As far as the COMELEC is concerned, gusto lang po natin sabihin, ano po, may sarili kaming server, tapos po ang media, which is kasama ang KBP at ang iba pang media entities, may sariling server din. Ang PPCRV, ang NAMFREL, ang majority party at ang minority party, may kanya-kanya po tayong servers. Kung ano yung pinapadala sa amin, siyempre, yun din po yung pinapadala sa inyo at sa iba't sa ibang entities. Kami po, Sir Angel, ay wala po kaming suma total. Nakatulad po ng binabanggit nyo kasi bawal kami na magkaroon ng suma total. Opo, kaya po pasensya na, sa totoo lang, kagabi ako po nagtatanong pa tungkol doon sa mga ranking, tungkol doon sa mga kung sino-sino yung mga pagkakasunod, sapagkat ang nakikita lang po namin sa aming server ay kung ilan na ipadalang election returns sa iba't ibang parte ng ating bansa. So kagabi po mga 11:45 nung tayo ay umalis doon sa pinaka-viewing area ng komisyon ay nakaka 90.3% na po ang aming server. At malamang-lamang yung pong servers ng media, yung sa inyo, yung servers ng PPC Abit NAMFREL ay mga ganun na rin po 90.3%. Pero again, hindi ko po alam kung ilan na po yung boto ng bawat isang kandidato. Yung pong kulang na lang kagabi mga 17,000 election returns out of the 94,000 election returns na meron tayo sa buong Pilipinas. Is it possible iba ang na-transmit nung galing sa municipal? Kasi di ba yung municipal, tatransmit pa ba yun ng provincial? Opo, magtatransmit po sa provincial. Pero yung po mga servers natin, Sir Angel, ay hindi na makakatanggap nung tinatawag na certificates of proclamation mula sa municipal papuntang provincial, hindi na po tayo makakatanggap noon. Ang natatanggap po nating lahat from the source, yung election returns mismo, from the precinct. Kaya mas malawak po yan. Mas mas accurate kasi talagang galing mismo sa presinto. Kung ano ang naging boto ng mga kandidato, galing po sa bawat presinto sa buong Pilipinas. Oo. May mga feedback ko kasi, iba daw yung nakita nila from the precinct, tapos iba yung na-transmit sa sa probinsya. Parang nagkaroon... Yung po natatransmit sa probinsya, Sir Angel, ay mga galing sa municipal canvassing. So halimbawa, Sir Angel, sabihin na natin, ang isang bayan ay may 100 na presinto. Tapos yung 100 presintong yan, Sir Angel, ay nag-transmit sa ating mga servers ng COMELEC at saka ng media at saka COMELEC ng PPCRB, NAMFREL, majority, minority. So pagdating po doon sa munisipyo, yung munisipyo naman, Sir Angel, magsusuma total sila ng boto ng lahat ng kandidato sa bawat sa 100 na election returns na yan. At kung ano yung resulta ng buong munisipyo, ipapadala naman po yan, Sir Angel, from the munisipyo, papunta naman po sa probinsya. Para sa provincial canvas, para sa kanilang gobernador o mga sangguniang panlalawigan. Sangguniang panlalawigan. Pagkatapos po ng probinsya, yun naman pong probinsya, kung alimbawa ang Pilipinas ay 83 probinsya, magtatransmit naman po sila ng kanilang certificate ng canvas sa amin po, sa National Board of Canvas. Diretso na sa national, hindi nadadaan na region. Yes po. Okay. Wala na po. So, ang lahat po ng tinatanggap natin kagabi ay lahat galing sa presinto mismo. So, dapat po, lahat ng servers natin ay makakatanggap ng more or less 94,000 precincts. So, again, uulitin ko po sa Angel, kagabi, ang natanggap na po ng COMELEC at malamang at dapat po ay pare-parehas tayo, natanggap na po nating lahat
ay 90.3%. Nung ako'y umalis, hindi ko lang po alam mga gantong oras. So, from precinct, for the national canvas, from precinct, dadaan ng munisipyo, tapos province, tapos saka national. Sa server ng COMELEC. Nakikita po natin kagabi, kahit po doon sa aming server, at pinapakita rin namin sa media kagabi, yan po ay partial and unofficial. Inuulit ko po, partial and unofficial. Yun po ang kadahilanan kung bakit wala po kayo makikita sa amin na suma total o tally o yung ranking ng mga kandidato. Kami po umaasa. Kayo po ang makakapag-compute. Hindi po kami pwede mag-compute. Pero sa amin po, pwede nyo i-counter check. Diyan po sa website namin, yung pong pinapakita namin website, pwede nyo po i-counter check kung yung boto na nilalabas ng mga media ay parehas doon sa amin. Wala nga lang suma total sa amin. Pwede nyo i-counter check. Halimbawa po, pag sinabi ng PPCRB pati o ng KDP, ng DCIH halimbawa, na ganito ang boto, pwede nyo pong tingnan sa website ng COMELEC, sa presintong ito, ano ba talaga ang nakuha ng mga kandidatong ito. Pwede nyo i-counter check sa amin, makikita nyo yon per precinct, tapos pwede nyo i-counter check doon sa nakuha ni PPCRB, nakuha ni media, kung pare-parehas yung mga presinto at boto ng bawat kandidato. Kasi kami dito, hinold na muna namin yung pagbibigay ho ng numero for the national canvas. Kasi nga, ang laki ng disparity from 26 naging 21. Ang leading senatoriable natin, si Senator Bongo, maraming nagtaka bakit biglang bumaba sa 21. So, ang COMELEC, walang tabulation, walang actual na na total. Wala po kami. Wala rin kaming ranking. At kami aasa lang po sa mga katulad nyo doon sa mga ranking. And therefore, malamang-lamang po, Sir Angel, mga nasa ganyang bilang na rin po yung kagabi nung tayo po umalis. Kaya lang po, hindi nga lang po kami pwedeng magsuma total. Basta as of kagabi, pati po yung lahat ng entities, lahat ng PPCRB, NAMFREL, majority, minority, nasa more or less po, kung meron tayo, Sir Angel, na 94,000 precincts sa buong Pilipinas, ay kulang na lang kagabi ng mga 17,000 precincts. So yun po ay mga 11:45 yung kagabi, Sir Angel. So malamang-lamang po ngayon tumaas na. At mamaya titingnan ko rin po kung ilan na yung pumatok sa aming server doon sa 100% na election return sa buong Pilipinas. Kasi ang dami nagtatanong, bakit may shrinking vote? Again, sabi nga ho ninyo, wala kayong total, yung total na lumalabas nang galing sa PPCRB o kaya doon sa KBP server, ano ha? Apo, meron po sariling, kayo po pwede magsuma total kasi. Kasi nga po, wala namang problema, pero ang COMELEC po hindi pwede sapagkat ayaw naming maging basihan yon ng baka akalain ng mga kababayan natin ay official na boto yan. Hindi po. Ang sa amin, kaya kami naglalabas para po makita na ito ang boto na nakukuha sa bawat presinto, pwedeng ikumpara sa iba't ibang servers. Ito kasi ang kauna-una ang pagkakataon, Sir Angel, na madaming mga servers ang mga entities na pwede magkumparahan. Yan ang purpose, para malaman kung yung bang isa ay totoo o yung bang isa ay hindi totoo. Dapat kasi kung anong pinapadala sa amin, pinadalahan kami ng I love you. Dapat yung PPCRB, si NAMFREL, si media, si majority party, si minority party, dapat lahat sila, I love you, ang natatanggap mula sa presinto. Okay. Kasi kagabi ang dami ko rin natanggap na reklamo ng vote shaving kasi sabi nila, halimbawa, doon daw sa may area ng Bulacan, yung isang party list, yung 20,000 na kanilang na-record na total nila on district, pagdating daw sa provincial canvas, naging 1,000 na lang. Sabi ko, kailangan siguro may makakakuha naman sila ng printout, di ba? Nandiyan po sa website po ng COMELEC. Sa website ng COMELEC mismo. Available po. Opo. At pwede niyo po i-counter check yung mga botong natatanggap ng server ng COMELEC as against doon sa mga natatanggap naman ng PPCRB, NAMFREL, majority party, minority party, at saka sa media. Okay. So pwede po yan. Dapat talaga pare-parehas yung lahat na natatanggap po natin. Pagka may nakita silang disparity, saan nila ile-level yung complaint, Chairman? Alam niyo po kasi sa bandang huli, ang lahat ng botong yan ay hindi final. Ang magiging final lang lahat ng boto kapag dumaan na ito sa tinatawag na canvassing. National Kung canvas. kaya naman kagabi mga nakaproklama na yung mga posisyon ng mayor. Maaga pa lang may mga nagproklamahan na. Kasi po, naging official na yung mismong boto
na mga napadala, yung lahat ng election returns na kumbaga saan tayong lahat ay napadala, pati ang Board of Canvasser ng mga bayan, sila ngayon ay nagproklama na ng mga mayors at pagkatapos ay malamang-lamang kanina ay nakapagpadala na rin sila ng kanilang official na result sa mga Provincial Board of Canvassers upang ngayong araw naman yung lahat ng Provincial Board of Canvassers magsusuma total, kung meron siyang 20 munisipyo, susuma total niya yung boto ng 20 munisipyo upang makapagproklama naman siya ng kanilang gobernador, vice-gobernador, sangguniang panlalawigan, at pagka nakumpleto ito, siyempre nandun din yung boto ng senador at party list, isusuma total naman sa buong Pilipinas, ipapadala naman po sa amin, sa National Board of Canvassers. Kaya po kami, Sir Angel, ang matatanggap ng COMELEC ay 83 na certificates of proclamation mula po and canvas mula po sa bawat probinsya ng 83 plus yung pong mga highly urbanized cities plus yung 93 post abroad, yung local, yung mismong absentee voting plus yung local absentee voting certificates of canvas natin. May bilang yung absentee voting, Chairman? Wala pa? Wala, yung po sa, meron na po kagabi, natapos na rin po sila kagabi. Sila po ang pinakamaagang natapos ang local absentee voting at yun po ay na-submit na rin sa National Board of Canvassers. Kaya ito po asahan nyo, Sir Angel, mamayang alas 10 pag nag-open tayo ng canvassing sa National Board, malamang-lamang ang kauna-unahan namin na ika-canvass na boto na opisyal ay ang boto mula sa local absentee voting. Okay. Okay. Habang nag-iintay ho tayo ng tabulation kasi 10 o'clock pa, no? Paano daw ho natin papaliwanag yung mga glitches, Chairman, na nangyari? Wala pong glitch. Wala pong glitches na nangyari. Ganito po yun, Sir Angel, ang maaari iniisip nilang glitch. Hindi po glitch yun. Halimbawa po, Sir Angel, ikaw makakatanggap ka, ako nakakatanggap ako ng text, parehas ang natatanggap natin. Kaya lang ikaw, yung natatanggap mo, Sir Angel, gusto mong ibato doon sa kay Tita Malu para ma-share mo kay Tita Malu. Ako, yung natatanggap ko, nakikita na kaagad sa screen, sa cellphone ko. Kasi yung po yung kagabi doon sa aming viewing, nakikita na ng lahat. Pero, yung sa'yo, Sir Angel, gusto mong ibato kay Tita Malu, hindi mo maibato, hindi mo ma-share. For whatever reason. Pero lahat ng natatanggap ko. Parehas tayong dalawa na natatanggap. Hindi mo maibato kay Tita Malu. Tapos, bigla mo na ngayong naibato ng kumpleto ng buo. Kasi minsan po gano'n, halimbawa, yung cellphone mo pala, yung cellphone mo, ang kaya ng load niya ng data na pwedeng maibato, hanggang 10 lang, halimbawa. Samantalang ang cellphone ko, ang kaya ko maibato na load, pang 20. So, hindi ka kagad nakakapagbato. So, depende sa klase ng program na meron ka. At pagkatapos yung program na meron ka sa Angel, bigla mo ngayong in-increase o in-improve para ngayon tumanggap na ng pang 20, kaya ka nakapagbato ng katulad na ng sa akin. Okay. Ito, personal experience ko rin, Chairman. Anong sinusubo ko yung balota, ayaw basahin kaagad. It took a while, nilinis pa yung may mga intervention na ginawa. Scanner po. Yung scanner. Oo. Nilinis. Opo. Sobrang init po kasi kahapon, Sir Angel. Sobrang init. Kung napansin nyo, Sir Angel, kahit sa loob ng mga kwarto, lalo na po doon sa mga maliliit talaga na paaralan, medyo humid pa yung panahon. Yung bang mainit na, medyo malagkit pa yung ating nararamdaman dahil sa sobrang init, napakadaming tao sa loob ng presinto. Kaya't maya't maya, yung mga teacher, yung mga electoral board members, linis sila ng linis doon sa scanner. Pero it won't change any result nung titingnan nung scanner. Kung ano yung sinulat mo. Wala po, Sir Angel. Opo, kasi may paraan po para ma-counter check. Kasi remember, yung hinulog yung balota, kinuha niyo yung resibo, bagamat maaaring ito ay halimbawa hindi ka agad tinanggap, na-reject ng unang beses, pinasok niyo muli at tinanggap na. Makakakuha kayo ng resibo. Pagtingin nyo sa resibo nyo, makikita nyo sa screen yung mismong picture ng balota po ninyo. Pagka nakita mo, tama, itong binoto ko. Okay. Tapos ang resibo, ilalagay mo doon sa receptacle. At pagkatapos po nun, Sir Angel, pag nalagay mo na sa receptacle yung mismong resibo, sa gabi, pagkatapos makapag-imprenta makapag-sumatotal ng boto ang presintong yan, ang machine na yan, nagsumatotal. Pagkatapos ng sumatotal niya, Sir Angel, bigla siya ngayong mag-print ng election returns. At pagkatapos mag-imprenta ng election returns,
ito ngayon ay magtatransmit ng result doon sa ating nga pong mga entities. Pagkatapos mag-transmit, Sir Angel, mag-prenta uli siya ng 21 na election returns. Ang pagkahuli-hulihan po niyan, yung mismong machine, doon sa screen niya, ipapakita po kasi yung lahat ng pictures ng balota na nahulog sa kanya maghapon, randomized. Kung ang nakaboto sa maghapon ay 300 botante, yung 300 pictures ng balota, Sir Angel, ay ipapakita sa lahat ng watchers. So, pwede natin picturean para ikaw mismo mag-manual na bilang ilan ang nakuhang boto ni Mayor. So, halimbawa, ang nakuhang boto ni Mayor sa 300 boto ay 200. So, kung 200 ang nakuhang boto ni Mayor, pwede mo ngayong siyang tingnan, yan ba yung nakuhang boto ni Mayor sa election returns na na-imprenta, na nakapaskil sa labas ng presinto, at yung election returns na na-transmit kay COMELEC, kay media, kay PPCRB, kay NAMFREL, kay Majority Party at Minority Party. Pwede mo ngayon ikumpara. Okay. Last point, Chairman, alam ko, may nag-text na sa akin dito. Bitawan mo na si Chairman, susunod pa kami. Sandali lang, relax lang kayo. Chairman, eto, pwede, totoo ba na kinakailangan na yung ID ng PWD nakarehistro din sa COMELEC? Para wala pong gano'n. Kaya nga, nagtataka. Anyway, pinorward ko na ho sa inyo yung pangalan ng teacher. Kasi ang daming na-discourage na mga PWD. They waited, they went there as early as 5 o'clock. Pagkatapos, ang sabi sa kanila, hindi ginagalang yung kanilang PWD ID. Dahil sabi, hindi naman yan rehistrado sa amin dito sa COMELEC eh. Wala sa COMELEC list eh. Sabi ko, wala naman ganun ah. Oo. Ako, hindi naman po. Alam niyo po, siyempre sa bandang huli, yan ay ang tawag natin dyan ay pakikipagkapwa-tao. Talaga naman po, Sir Angel, pagka tayo nagpaparehistro, na meron doon sa registration natin, meron po doon sinetsikan kung talagang tayo ay PWD. Okay naman po yun. Ibig sabihin, para more or less, meron naman kaming record kung ilan ang PWD sa buong Pilipinas. Kaya nga po, alam namin 530,000 ang PWD sa buong Pilipinas. Pero siyempre, kapag ka naman ikaw, Sir Angel, ay isang electoral board member na nagbabantay doon sa PPP, Priority Polling Precinct, nakita mo naman na yung taong lumalapit sa iyo ay walang paningin. Maaari sa record talaga na meron ng COMELEC ay ikaw ay PWD. Pero hindi PWD. Pero in actuality, nakita mo namang wala pong paningin yung tao. Di siyempre po PWD yun. Correct. Di alam natin, dapat pabobotohin mo doon sa PPP na yan at hindi doon sa regular na botohan. So yun po yung ibig ko sabihin. Minsan po, alam niyo, Sir Angel, ito yung rules. Pero minsan, kinakailangan sa pakikipagkapwa-tao natin, kinakailangan mag-i-extend tayo, magpalalawakin natin yung ating pangunawa. At dahil po dyan, mali po na hindi porket hindi lang nakarecord doon sa kanyang hawak-hawak, hindi mo na pabobotohin. Kwarto lang yan eh. Simbolo lang yung kwarto na pwede makaboto ang nakatatanda, ang PWD dyan, para hindi naghihirap na tataas pa. Yan po ang ibig sabihin natin. And therefore, dapat po pinaboboto yung mga ganyan. Yan po ang aming ine-emphasize. Paulit-ulit. Sa training po nila, yan ang ating sinasabi. So, what happens now? Nagdulog ng ganon, hihingan ba ito ng paliwanag? Para naman din ma-depensa ni teacher, kung ano kanyang justification. Maganda po ma-forward din sa atin yan. Alam niyo po kasi, ang ating pinangako, wala kaming ididemanda na kahit isang guro sa eleksyon na to. In the same manner, si Angel, pinatunayan natin yan noong 2022 elections, noong 2023 barangay and SK elections pati. Hindi po tayo nagdemanda kahit isang guro, kahit may mga nag-withdraw, kahit may mga maaaring maliliit na kasalanan yung mga guro. Hindi po natin sila dinimanda kasi nga po sila ibayani natin. And therefore, gusto lang po natin magkaroon ng paliwanag. At the same time, para mas ma-improve natin ang ating po sistema ng pagkukondak ng halalan sa ating bansa. Kaya po, maganda po yan, makapagpaliwanag din, at para lang din masabi natin, hindi po ganyan ang polisiya, hindi po ganyan ang aming tinuro at tinraining sa inyo. Sa totoo lang, ako may PWD ID ako dahil meron akong problema sa spine. Pero nung nakita ko haba ng pila ng mga senior citizen, luminya na ako doon sa regular, mas mabilis eh. Opo. Nasa atin naman po talaga yung option kahapon. Alam niyo po, Sir Angel, bilang panghuling topic natin, sana nga po mapag-isipan na rin ang ating pong mga ginagalang na mambabatas. Sadya pong, Sir Angel, napakaliliit na ng mga kwarto natin. Ay, sinabi mo pa. Angel, kung tayo, ang ating pong botante, Sir Angel, nung pong 2022 presidential elections,
ay 66 million. Ang ating pong botante kahapon ay 68,431,965. Isipin nyo na lang po, Sir Angel, ilan ang magiging botante natin sa 2028 elections? Di mga malamang-lamang mga 70 million to 71 million. Hindi naman po lumalaki ang classrooms ng ating pong mga elementary schools. Ibig sabihin, doon pa rin tayo boboto muli sa mga maliliit na classrooms na yan. And therefore, pag tayo po'y doon bumoto, Sir Angel, nangangahulugan, mas masikip na sa darating na mga halalan. Hindi lang yun. Po, ang batas po kasi nakalagay, kinakailangan at maaari sa public places, katulad ng mga schools. So, ibig sabihin, limitado po tayo doon sa mga lugar lang na ganyan. And therefore, hindi na po magiging komportable talaga ang pagboto ng ating pong mga kababayan sa mga darating na panahon sapagkat maliit ang mga classroom pagkatapos may watchers pa na nagbabantay. Hindi lang yun, maapektuhan din yung thermal scanner. Di ba? Kasi pagka maraming tao doon sa loob. Di ba? Opo, naapektuhan talaga sa Angel. Siyempre kapag kahit naman po cellphone natin pumasok tayo sa napakait na lugar, napakainit, pagkatapos mamawis-mawis pa, maapektuhan po kahit anong appliance nga. Ganun po talaga. Okay. Ang sinasabi natin, hindi man maapektuhan ng performance, pero at least kahit pa, tsaka yung pong yung comfort. Hindi nga po ba may nagbuwis ng buhay na nakatanda kahapon correct. sa sobrang init? Oo. Hindi kaya nga din sinasabi ng iba, hindi papasukin nyo na yung mga senior para makaupo sila. Sabi ko nga kahapon, yung init doon, baka lalong magka-problema. Kaya kinakailangan talaga maganda. Pero maganda yung point na dinadrive ho ninyo. So, antabayan na namin, mami, ang 10 o'clock yung official count na mangyayari, Chairman. And in the meantime, kasi ang dami nagtatanong dito, bakit daw nabago yung 26, naging 21? Sabi nga ni Chairman, wala sa kanya ang sagot. Apo, yun po ay pagsusuma total ng mga media entities. Okay. Sila po ang nagsusuma total base sa kanilang tinatanggap na transmission o result. At dapat po pare-parehas ang transmission ng results na natatanggap naming lahat. Chairman, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat po sa Angel. Mabuhay po. Salamat Mabuhay po kayo. Si Chairman George Garcia ng COMELEC.